sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Daghila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Daghila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Daghila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa'min noon hanggang ngayon. Daghila ka, O Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Praise God, praise God, praise the Lord. Muli po tayong mag-aaral sapagkat gandang nag-aaral tayo lagi ng salita ng Diyos upang tayo po ay lalong lumalago at yung iba naman po ay naliligtas at marami nga pong tumatanggap sa kaharian ng Diyos. Marami pong mga tao na ngayon lamang nakikinig. Kaya sa oras na ito, unang-una po nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil po sa
ganitong sitwasyon, mas marami pong napapangaralan, mas marami nakikinig at nararating ng mensahe ng Panginoon. So muli, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na ating pinaglilingkuran, ay binabati ko po kayo ng masaganang pagpapala mula sa Panginoon, pagpapalang espiritual, pagpapalang pisikal, at higit sa lahat pagpapalang pinansyal. Maraming salamat. Salamat po. At sa ngayon, tayo po ay mag-aaral sa isang napakahalaga ang ating pag-aaralan, dahil ito po ay salita ng Diyos at mismo ang Panginoong Hesus ang sabi nito, kaya dapat po kayong makinig. Mga kaibigan sa social media, mga minamahal at mga anak ng Diyos o hindi, kailangan po tayong mag-aral upang tayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Kukunin po natin ang ating pag-aaralan sa Aklat ni San Lucas. At bago po natin basahin, pinamagatan ko po ito na saan ba ang destinasyon mo? Saan ba ang destinasyon mo paglisan mo sa lupang ito? Marahil sinasabi niyo sa mundong ito, pero ang tinutukoy ko po, saan ba ang destinasyon mo paglisan mo sa lupang ito? Ito po ang katawan natin, katawang lupa po ito. At ang subtitle po nito ay maikli, dalawang tao, dalawang destinasyon. Ibig sabihin, dalawang tao na nakatira po sa isang lugar dito sa mundo, subalit nung sila ay umalis dito, kinuha ng Panginoon, dalawa po ang kanilang destinasyon. Magkaiba silang destinasyon. So kaya ito po ay napakahalagang pag-aralan. Amen? Praise God. So hindi ko man sa inyo may pakita itong dalawang daan dito, napakaganda. Subalit alam kong maunawaan po ninyo ang tinutukoy ko. Napakahalaga po, napakahalaga pong malaman ninyo kung kaninong kultura ng kaharian ang ipinamumuhay ninyo o ang lifestyle ninyo sa ngayon. Dahil dito po nakasalalay ang destinasyon mo kapag kinuha ka na ng Diyos sa lupang ito. Ulitin ko po, napakahalagang malaman mo kung kaninong kultura ng kaharian ang ipinamumuhay mo o ang lifestyle mo ngayon. Dahil dito po nakasalalay ang destinasyon mo kapag kinuha ka na ng Diyos sa lupang ito. Napakahalaga po ito. Dahil minsan po inaasahan natin na ligtas o sa kaharian ng langit pupunta, tulad ng pangarap ng marami na pupunta roon. Subalit mayroon pong mga prinsipyo ang Diyos sa kanyang kaharian. Mayroon pong mga prinsipyo ang Diyos na dapat nating sundin at tandaan, kaya dapat po natin itong inaaral. Sa mundong ito, dalawa lamang po ang kultura. There are only two cultures sa mundong ito. Number one po ay ang kultura sa kaharian ng Diyos o culture in the kingdom of light. At pangalawa, culture in the kingdom of darkness o kultura ni Satanas. Dalawa lang po ito. Pangkalahatan na po yan. Dalawa lang po talaga. Wala pong religion dito. Kultura po pinag-uusapan natin. Amen? Amen. Sa Romans chapter 12, verse 2, sa translation ng The Message, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out, readily recognize
what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. So yan po ang sinasabi rito. Na kung saan, dalawa po ang kultura. Yung isang kultura, lagi tayong hinihila pababa. Lagi tayong hinihila sa kasalanan. Subalit ang kultura ng Panginoon ay lagi tayong tinuturuan hanggang sa ma-develop po tayo sang-ayon sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya nagkatawan tao. Amen? Amen. So, kaya ko po sinasabing linawin natin dahil napakahalaga po na dalawa po ang kultura na kung saan, lagi ko pong ipinapahayag sa inyo mga kapatid, ang sino mang tao na tinanggap ang Panginoong Jesucristo, sa ora mismong iyan, ang Holy Spirit ay pumupunta sa taong tumanggap kay Jesus Christ. At sa ora mismong iyon, kinukuha siya ng ating amang nasa langit. Itinatransfer siya. Nire-rescue mula sa kaharian ng kadiliman at inililipat sa kaharian ng kaliwanagan. Nakasulat po sa Colossians chapter 1 verse 13, basahin ko po sa Amplified Bible, the Father has delivered and drawn us to Himself out of the control of the dominion of darkness and has transferred us into the kingdom of the Son of His love. Sa ibang translation, the Father rescued us from the kingdom of darkness and transferred us to the kingdom of light, to the kingdom of His love, to His Son. Kaya, sabi ko po palagi, inuulit-ulit ko, na sa oras na tinanggap ng isang tao ang Panginoong Jesucristo ang kanyang sakripisyo, sa oras mismo ngayon, hindi lang ang Holy Spirit automatic na pumasok sa kanya, sa tao yun, kundi tinatanggal na siya o inaalis na siya ng Diyos sa kaharian ni Satanas at inililipat na sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong lagi tayong mag-aral ng salita ng Diyos, dahil yung ugali, yung kulturang kinagisnan natin sa kaharian ni Satanas o sa kingdom of darkness, hindi tayo maaaring magdala, hindi natin maaaring dalhin sa kaharian ng kaliwanagan o sa kaharian ng Diyos. Iba ang kultura doon, iba ang pananalita doon kaysa pananalita sa kaharian ng kadiliman. Kaya nga mapapansin natin na nakalagay po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are become new. Wala na yung mga dati. Sino mang nakipag-isa kay Jesus Christ, wala na, automatic. Yung dati, dapat wala na yun. Di na natin gagamitin yun. Dahil nasa kaharian niya. So, bagong salita, bagong pag-iisip, bagong kultura, bagong lifestyle. Amen? Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. So, napakahalaga, ulitin ko po, napakahalagang malaman mo talaga kung kaninong kultura ng kaharian ang lifestyle mo ngayon. Dahil dito po nakasalalay, kung ano po yung lifestyle mo ngayon, dito po nakasalalay ang destination mo kapag kinuha ka na ng Diyos sa lupang ito. Kahit pa ipagsigawan mong Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, kahit mag-memorize ka pa ng mga verses, kung hindi po nakikita sa buhay ang salita ng Diyos, kung walang pagbabago, kahit salihan mo ng lahat na reliyon, wala pong mangyayari. Kahit palitan mo pang pangalan mo na ikaw na, pangalan mo, Christian na,
Yung bag mo, Christian ang pangalan. Relos mo, Christian. Lahat, nagamit mo, palitan mo, Christian. Pero kung sarili mo pong buhay ay hindi po magiging sang-ayon sa mga batas ng Diyos sa kanyang kaharian, kung ang pamumuhay mo hindi sumasang-ayon dito sa kasulatan, wala pong kaligtasan na mangyayari sa buhay nyo. Amen? Dinadaan-daan ko po upang maunawaan po ninyo ng mga minamahal kong tagapakinig. Maraming salamat po na kayo po ay nakikinig ngayon. Alam ko, pagpapalain kayo ng Panginoon. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Kahit araw-araw sabihin mong Christian ka, anak ka ng Diyos, mag-memorize ka. Kung wala po, kung hindi po nisa sa buhay ang salita ng Diyos, baliwala po yun. Dahil napakaliwanag nakalagay po dito sa Matthew chapter 12, verse 33, sa bunga nakikilala ang kahoy. Sa bunga nakikilala ang puno. So kahit tahimik ka lang na wala kang sinasabi mga bersikulo, kung ang buhay mo naglalakad-lakad ka, na ikaw na mismo yung kasulatan naglalakad-lakad. Yan po ang gusto ng Panginoon. Amen? Yan po ang gusto ng Panginoon. Ang malinaw na halimbawa po nito ay ang nasusulat sa banal na aklat ng Diyos na babasahin po natin sa Lucas chapter 16 mula verse 19 to 31. So magbabasa po tayo ng mahaba-haba sapagkat ito po ang napakalinaw na halimbawa na iniwan sa atin ng Panginoong Hesukristo na kung saan nakasalaysay po dito ang sinasabi ko pong dalawang tao na nakatira sa isang lugar. Subalit nung sila po ay kinuha ng Panginoon, dalawa po ang kanilang destinasyon. Dalawa ang kanilang destinasyon. So umpisa na po natin. Lucas chapter 16 mula verse 19. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy, nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Pakinggan po ninyo. Yung pobreng halos ang kinakain na lang ay pagpag. Pagpag po tawag ko doon eh. Namumulot siya ng mga nalalaglag sa tira ng mayaman. Namatay ang pulubi, yung namumulot ng pagkain, at hindi man lang mabigyan ng gamot ng mayaman, hindi man lang mabigyan man lang sana ng kahit man lang betadine yung yung may mga sugat na tao, si Lazarus. At sabi po rito, namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades o sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazarus. At sumigaw siya, Amang Abraham, mabag po kayo sa akin. Utusan ka niyo si Lazarus na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Talagang mayaman ito, iba ugali, no? Pati siya mga Abraham inutusan. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantala ikaw na may nagdurusa. Verse 26, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyo na papuntahin si Lazarus sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki.
paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga yon. Hindi po sapat ang mga yon, tugon niya. Yun po ang sinabi ng mayaman. Hindi po sapat ang mga yon. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila papaniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Ito po mga kapatid ang nakakalungkot. Dahil mayroon hanggang ngayon, narito po ang mga kasulatan. Narito ang mga kasulatan. At ano nga po ba ang tinutukoy ng Panginoong Hesus? Ano nga po ba ang tinutukoy ni Abraham na kasulatan? Anong tinutukoy na kasulatan na sinasabi rito, na sinabi ni Abraham? Ang kasulatan po ay ganito. Kung magbigay lang po ako ng ilang talata. Sa Lucas 24, talatang 25 hanggang 27. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang maringal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. So, ang tinutukoy ni Amang Abraham na mga kasulatan ni Moises at propeta, dahil si Moises po ay sumulat ng mga alituntunin tungkol po sa pagparito ng Mesiyas. Si Moises ang parang tutor ng mga tao upang maihanda ang mga tao sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. At ang mga sinulat naman ng propeta, walang iba, kaya nga propeta sila, lagi nagpapaalala, lagi ipinapaalaala na yung mga sinulat ni Moises tungkol sa tagapagligtas ay kailangan paniwalaan. Sinasabi lagi ng mga propeta. Sa atin po kasi ngayon, napakadali. Sa mga tao po ngayon, sa kasalukuyan, napakadali. Bakit po? Sumasampalataya tayo sa tinutukoy na tagapagligtas na si Jesus Christ. Sumasampalataya po tayo kay Jesus Christ, pero po, alam natin na nakaraan po yun. Nabalita na, nasulat na. Nakasulat na po sa banal na kasulatan. Na siya na parito, naghandog ng kanyang buhay upang tayo ay tubusin. At pagkatapos ng paghandog niya, siya ay namatay at pangatlong araw na buhay na maguli. At pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, nagturo pa siya ng 40 days. Nagturo siya tungkol sa karya ng Diyos bago siya umakyat sa langit. Samantalang yung mga tao nung araw po, sabihin natin medyo nahihirapan silang sumampalataya sa tagapagligtas dahil sumasampalataya sila sa parating na tagapagligtas. Tayo, sumasampalataya po tayo sa nangyari na. Nangyari na. Ginawa na ng Panginoong Hesus ang kaligtasan. Amen. Ang mga tao nung araw, uulitin ko, ang mga tao nung araw, mga Israelita nung araw, umaasa sila sa kaligtasan sa pagdating ni Jesus Christ. Sa pagdating, hindi nila alam kung kailan darating. Kaya, napakapalad po natin ngayon dahil tayo po ay sumasampalataya sa tagapagligtas kay Jesus Christ. Nakaraan, ginawa na niya. Nasusulat na rito na ginawa niya. Naghandog na siya. Amen. Samantalang sila, wala pang Mesiyas. Sinasabi pa lang, sinulat ni Moises, sinulat sa Genesis, sinulat ng mga propeta, pinapaalala na darating ang Mesiyas, darating ang Mesiyas.
Katulad na lang sinabi, example po, sinabi sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. And sa verse 7, in his kingdom, his government shall increase. So maliwanag na yung pagparito dito ng Panginoong Kristo, hindi po relihiyon ang pakay, hindi pagtatayo ng relihiyon, kundi ang kaharian ng Diyos. Amen? Maliwanag po sikat ng araw ang Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 na naparito siya. For unto us a child is born, son is given, and the government shall be upon his shoulder. Government, hindi po religion. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. At sa verse 7, in his government, his kingdom shall increase. Amen? So hindi po religion na kung saan nagtatalo-talo religion dito, kami tama, kayo mali, kami tama, kami lang maligtas. Ang di makapasok dito, di maligtas. Help yourself. Hindi po reliyon ang sinabi ng Panginoon. Mamaya po, idagagayad ko po kayo. So kaya dito po ay napakalinaw. Napakaikli lang po ito. Na ang sinasabi po ng kasulatan, ito pong mayaman na kung saan nagdaramit ng mamahalin damit, sagana sa pagkain araw-araw. Kahit pandemic, naka-ice cream, naka-halo-halo, siguro no, kahit mahirap. Iba-ibang damit niya, grabe. So, sa kasaganaan niya ng pagkain, hindi man lang niya mabilhan ng kahit man lang take out si Lazarus na nandoon. Sa palagay po ba ninyo, yun ay aksidente na nandoon yung isang pulubi sa gate mismo ng mayaman? Hindi po nakalagay sa kawikaan na ang kayamanan natin, ang sino mang taong binibigyan ng kayamanan ng Diyos ay sinusubok ng Diyos. Kaya nga, ang sabi, pag mayaman ka, dapat kang mamahagi. Sa 2 Corinthians chapter 9, maliwanag pa po sikat ng araw na ang purpose bakit pinapayaman ng isang tao upang tumulong sa kapwa. Nakalagay po sa kawikaan na dapat pag mayaman ka, magbigay ka. Magbigay ka. Mapalad na mayaman ka, pero dapat hindi ka masayang mayaman ka lang, dapat magbigay ka. Hindi yung mayaman, masiyahan ka na, sabi nga ni Haring Solomon, wala nang ibang kasiyahan ng mayaman, kundi siya ay magpayaman na magpayaman at mayaman siya. Tuwan-tuwa na siya doon. Hindi po yan ang purpose ng Diyos. At ito naman, inilagay ng Panginoon, alam ko po, sinadya ng Panginoon ilagay si Lazarus sa gate ng mayaman upang subukin itong mayaman na ito kung mayroon ba siyang malasakit sa kapwa. Malasakit sa kapwa. Kaya nga po, yung pinakamahalagang commandment sa atin sa Bagong Tipan ay love your neighbor as you love yourself. Dahil kailangan, ito po ang batas sa Bagong Tipan, yan batas sa karya ng Diyos, na ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kung tayo naman ay kumakain at sila ay walang makain at mayroon naman tayong pwedeng ibibigay, magbigay po tayo, amen. Magbigay tayo. Ito pong si Lazarus, tadtad ng sugat, hindi man lang mabilhan ng gamot. Mabuti pa yung aso nagmamalasakit. Grabe, mabuti pa yung aso nagmamalasakit na lumalapit at dinidilaan po yung sugat nitong si Lazarus. Eh yung mayaman, di man lang po nabanggit dito na nagbigay man lang ng kahit man lang siguro isa man lang na panghugas o ano ba tawag doon? Betadine man lang para hugasan yung sugat ng pulubing si Lazarus. Nung namatay ang pulubi, ang magandang balita po rito mga kapatid, kahit naman tayo ay sabihin na po natin, ganito ang kalagayan natin sa buhay. Pero masaya po tayo dahil ang isa pong pinakamasaya na pinaglalaanan natin yung second life.
Tiyan mo, namatay po yung pulubi. Saan dinala? Dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So hindi natin po pag-uusapan ngayon kung nasa ang piling ni Abraham yon. Kasi iba po yung lagayan, iba po yung pinupuntahan noon sa lumang tipan ng mga namatay na sa Panginoon at ngayong bagong tipan. Ang pag-uusapan natin po ngayon dito, itong dalawang tao na isang lugar na katira sa mundong ito at nung sila'y mga namatay, magkaiba yung destinasyon. Namatay ang mayaman at inilibing at sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades o sa Hades, ang ibig sabihin po ng Hades ay the realm of the dead, being in torment. So mayroon pong lugar na kung saan, hindi pa po ito yung impyerno ha, pinapahirapan muna po. Doon pa lang tinutorment ka na. Hindi pa yun. Hindi pa yun yung impyerno, itatapon ka sa dagat ng apoy. Hindi pa po yun. Dito pa lang nahihirapan na itong mayaman. Sa gitna niyang kanyang pagdurusa sa Hades, tuminga lang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazarus. Wow, grabe! Grabe! Kahit naman pagpag lang kinakain, kahit siya walang makain, namumulot, mahalaga. Ito po ang dapat niyong malaman, hindi ko mahirap ay nandoon na po sa piling na ni Abraham o sa kaharian ng Diyos. Hindi po. Ito po nagtiis, hindi po nagnakaw, hindi ng snatch, hindi ng agaw. Nagtiis lang siya kung anong ibigay sa kanyang pagkain. At hindi rin po kung mayaman ay mapunta sa impyerno. Ang tinutukoy po rito, mayaman na makasarili at hindi man lang magtapon o hindi man lang magbigay ng pagkain sa mahirap na nandun mismo sa gate ng kanyang bahay. So hindi po katuwiran na, pulubi ako, ligtas na ako, punta na ako sa langit. At hindi rin po katuwiran na ang mayaman ay hindi maliligtas. Kasi nga po mayroon pong batas sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw mayaman, matulungin ka, mananampalataya ka sa Diyos at yung pananampalataya mo ay mayroong gawa, sigurado po yon na ikaw ay talagang ligtas at pupunta ka talaga sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen? Amen. Ngayon, kung ikaw nga naman ay mahirap, tapos nagnanakaw ka pa, tapos andaraya ka pa, wala rin po mangyayari. Kaya ang sinasabi po rito ng kasulatan ay maliwanag, si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Pero nung siya naman po ay namatay, inaaliw siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Samantalang ang mayaman ay nagdurusa. Itong mayaman ito, nakapokus sa panayang pagpapayaman, pangangamkam. Mahirap po yun. Yung iba kasi masaya na kapag laging nadadagdagan ng kayamanan, nadadagdagan ang lupa. Ay kahit ikaw na may-ari ng lupa ng buong Pilipinas, kung ganito naman ang kakasapitan mo, kung ikaw naman ay pupunta sa impyerno, kawawa ka lang. Alalahanin po natin mga kapatid, alalahanin natin mga minamahal, na ang buhay natin sa mundong ito ay napakaikli. Yung iba nga dyan, 40 years old, wala na 60, 70, 80, bihira na maabot ng 100 years. Samantalang ipinangako sa atin na buhay sa second life ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ay pastor, gaano kahaba ang buhay na walang hanggan? Yun nga po, walang hanggan na nga eh. Wala nang hanggan talaga. Wala na talaga hangganan. Buhay ka talaga na sa kaharian ng Diyos. Alalahanin nyo, sa millennial kingdom pa lang, 1,000 years na po yun, kasama-sama ka ni Jesus Christ na nangasiwa sa lupang ito. Ang mismong headquarters ninyo, yung Jerusalem ngayon, gagawin po na New Jerusalem sa millennial. Sa pagkatapos po ng rapture, after rapture, 7 years, pagkatapos po niyan, bababa na ang Panginoon, tinatawag na second coming of Christ. So, hindi natin pag-aaralan yan ngayon. Bibigay lang ako ng idea. So, yung paghihirap naman, kung paano may buhay na walang hanggan, na inaaliw, kung paano mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, na masagana inaaliw ng mga anghel, ito naman ang pulubi, ito naman na ng api sa pulubi, itong mayaman na hindi man lang magtapon ng pagkain na maayos, walang hanggan din siyang paparusahan. Bukod sa pagtutorment dito, ililipat pa po siya. Pagdating po ng judgment, ililipat pa siya sa impyerno na.
Doon na po talaga yon. Walang hanggan na po yan. So yan, napakaliwanag po. So sinabi po, pinag-aralan po natin, ang sabi po rito, sa verse 29, Lucas 16:29, na nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila yon. Ang tinutukoy po ay yung prophecy tungkol kay Jesus Christ sapagkat siya lamang po ang tagapagligtas, wala nang iba. Huwag na po kayo maghanap pa ng ibang tagapagligtas. Si Jesus Christ lang po. Yan ang tinutukoy ni Moises at ng mga propeta. Ang sabi nga po nitong mayaman, hindi po sapat ang mga yon. Hindi po sapat ang mga yon tugon sa kaniya. Ngunit kung pupunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Biro mo, mayroon pa po mga kapatid itong mayaman na ito. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila papaniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay. Natural. Kung yung Holy Scripture na tinutukoy, ayaw nilang paniwalaan. Yun pa kayang babalik si Lazarus at sasabihin lang, may multo, may multo. O, di talaga papaniwalaan. Kasi po, mas epektibo, mas legit po itong nasusulat na dapat nating paniwalaan. Amen? Sapagkat ito po ay banal na script ng Diyos para sa ating buhay. Amen? So sinabi ko na po sa inyo kung ano yung kasulatan ni Moises at ng mga propeta patungkol ito kay Jesus Christ dahil siya ang tagapagligtas. Okay, conclusion po tayo. Maliwanag po bibigay conclusion. Marcos chapter 8 verse 36 and 37. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Ano? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanyang buhay? Ano yung tinutukoy ni Jesus dito? Ano tinutukoy ni Jesus Christ? Yung buhay po natin na hindi maaaring bilhin ang kapatawaran. Hindi maaaring bayaran. Ang sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 3 mula sa verse 16, binili na tayo sa malaking halaga. Nasusulat po maging sa chapter 6 na tayo po ay binili niya ng banal niyang dugo. So hindi mo kayang bilhin ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi mo kayang bilhin yan. So anong maibabayad? Ano ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? Kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay, anong ibabayad ng tao para mabalik sa kanyang buhay? Wala, maliban na si Jesus Christ lamang po ang kailangan mo. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay ng may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay itinakdaring mamatay. Ang ganda po nito kasi pag pupunta ka lagi sa kasayahan, akala mo wala ng kamatayan. Ang sabi po ng kasulatan, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay ng may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay tinakdaring namatay. Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die and then the judgment. Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So nakahanda na po ba kayo? Anytime, maaari tayong kuhin ni Diyos. Ako di ko po alam, bukas, makalawa, 1 linggo, 1 buwan, hindi ko po alam. Kayo din po, di rin nyo alam. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kang magsasabing bukas itong gagawin ko, bukas itong gagawin ko. Sinabi ng isang mayaman, masikip na ang budiga ko. Gigibain ko ang budiga ko para lalong malaki at pupunuin ko. Pag napuno na yan, ako'y magdiriwang na lang, magsasaya, magiinom. Ano sabi ng Panginoon? Hangal. Ngayong gabi, kukuhin ko na buhay mo. Paano na yon? Kaya itong mga taong wala pong alam sa Word of God, sasabihin ko po sa inyo. Ultimong lupa na titira ng mga mahihirap, kinukuha pa. Ultimong lupa
Nanatayuan ng simbahan, kinukuha pa. Mabuti sana kung wala silang lupa. Ay napakarami nilang lupa. Ngayon, sabihin ko po sa inyo, kayo mga nangunguha ng lupa, na napakarami yung lupa. Pati lupa ng mga hirap, lupa ng mga ulila, lupa ng mga simbahan, kinukuha ninyo. Sabihin ko po sa inyo, pagharap ninyo sa Panginoon, ano po sasabihin ninyo? Marami po akong lupang ninakaw, Lord. Doon na po kayo magsisisi, pero huli na po. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pa lang, magsaliksik na po kayo dito. Magsaliksik na po kayo dito sa kasulatan. Kahit napakarami kang yaman, sa'yo ng lahat ang lupa. Sabi nga ni Lord, kahit mapasayo ng lahat ng yaman sa buong mundo, kung ang kapalit naman nito ay yung buhay, anong may babayad mo? Hindi mo kasi kayang bayaran ng salapi eh. Kahit meron ka pang tinula-tila ng ginto, hindi mo kayang ibayad sa kaluluwa mo na mamapahamak sa impyerno. Yan po ang tandaan natin. Kaya ngayon, ibibigay ko po yung mga talata upang inyo pong maalaman. Bago ko po ibigay ang mga talata, dapat po ihanda niyo yung sarili dahil ito pong mensaheng ito ay napakahalaga. Ngayon pa lamang dapat pong malaman ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga friends sa social media, dapat po ninyong malaman na ngayon pa lamang paghandaan po ninyo ang inyong buhay. Dapat ngayon pa lamang alam mo na kung saan ka pupunta. Hindi yung pwedeng sabihin na doon ako pupunta, pero yung buhay mo naman ay taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Inuulit ko po yung sinabi ko kanina. Kahit sinasabi yung born again ka, mananampalataya ka, magaling ka, ikaw ay talagang Kristiyano, kung hindi mo po ipinamumuhay ang salita ng Diyos, wala pong mangyayari. Dahil ang sinabi nga po ni Santiago, anong magagawa? Anong mapapala sa pananampalatayang walang kalikip na gawa? Anong magagawa ng pananampalatayang walang gawa? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya dapat makita sa atin. Kung tayo ay sumasampalataya, naniniwala sa Panginoon Kristo, sundin po natin ang nasusulat. Kung ano nasulat dito, ipamuhay po natin upang tayo po ay kalugdan ng Diyos. Sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon Kristo, idinideklara ko po ang kaharian ng Diyos. Sapagkat saan man si Lord Jesus pumunta, saan man si Jesus Christ pumunta, idinideklara po niya ang kaharian ng Diyos. Sabi po sa Marcos chapter 1 verse 14, Marcos chapter 1 verse 14 to 15, now, after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. So, ang una pong papaniwalaan ninyo ay ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Hindi yung kaligtasan na kaagad, sakripisyo ni Jesus, salvation, ganon, na hindi nila alam kung saan pupunta. O pagkatapos tinanggap si Jesus, saan sila pupunta? Langit. Hindi po yun. Ang ibig sabihin nun, pag tinanggap si Jesus Christ, noon pa lamang po nagkaroon sila ng access o nagkaroon sila ng gate pass na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, unang-unang ipinapahayag, sabi ni Lord, as you go, declare. As you go, preach. As you go, announce the kingdom of God has arrived. The kingdom of God is at hand. Ibig sabihin po ng at hand, nandyan na, narito na. Sapagkat maliwanag po ang Lucas chapter 11 verse 20, kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang ang salita o ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na. Sabi sa Mateo 12:28, kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang ang kaharian ng Diyos ay nandyan na sa inyo. If I drive out demons by the finger of God or by the power of God, then the kingdom of God has come upon you. Narito na po. Ang kaharian ng Diyos ay narito na sa puso natin. Sa panahon ngayon, ang kaharian ng Diyos ay spiritually narito. Pagdating po ng millennial kingdom, yun ang literal na kaharian na narito na. Ngayon po,
spiritual kingdom tayo. I-check na lang po niyo ang Lucas chapter 17 verse 20-21 na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo at sa iyo. The kingdom of God is in you and around you. Yan po yan. So yan po. At ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Kayo po mga minamahal, kung hindi pa po ninyo naririnig ito, nakalagay po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. For God so loved the world, tayo po yun, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Maliwanag po yan. At ang verse 17 po niyan, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang hindi po tayo maparusahan. Ayaw ng Diyos na may masama tayo sa kaparusahan. Ayaw ng Diyos na maparusahan ka. Kaya nga, sumampalataya ka na kay Jesus Christ at ikaw po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. John chapter 14 verse 6. Maliwanag po, Juan 14:6. Sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but through me. Kaya kung naghahanap ka ng daan patungo sa langit, lalo sabi ni iba na, langit ako pupunta. Walang ibang daan kundi si Jesus Christ lang. Walang ibang daan kundi si Jesus Christ lang. Naghahanap ka ng buhay kay Jesus. Kasabi ni Lord Jesus, I am the life. Naghahanap ka ng katotohanan, sabi ni Lord, I am the truth. Ako ang katotohanan. Amen? Acts chapter 4 verse 12. Ano sinasabi ng gawa o Acts chapter 4 verse 12? Kay Jesucristo lamang matagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, sabi po kay Jesucristo lamang, walang ibang tagapagligtas mga minamahal kundi si Jesus Christ lamang. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that's not of yourself. It is the gift of God. Not by works, not of works, lest any man should boast. Hindi yan sa gawa ninyo. Kaya wala kayong pagmamalaki. Sa biyaya tayo naligtas. Amen? So yan po mga ilan sa mga talata. So dito na po tayo magtatapos sa isang talatang ito. Unawain po ninyo ito. Kung gusto po ninyo makasigurado ng destinasyon, anumang oras kayo kunin ni Lord, tiyak naman po yan eh. Tiyak naman, lahat po tayo rito ay mayroon pong panahon, mayroong time na kinukuha ng Panginoon. Para makasigurado po kayo ang destinasyon ninyo ay sa Panginoon. Romans chapter 10 verse 9 and 10. Pakinggan po inyo. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga labi at sa gayon naliligtas. Yun po yan. Ibig sabihin, i-guide ko po kayo sa panalangin ngayong gabi bago po tayo magtapos. Kailangan po kasi ikaw mismo, kaibigan, kabayan, ikaw mismo ang magpahayag upang ikaw ay maligtas. Dahil maliwanag po na kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga labi. So mga labi mo po yun dapat. At sa gayoy naliligtas. Nakahanda ka na ba, kaibigan?
Ito po, sumunod ka lang sa maikling panalangin ito. Ito po yung napakasimple. Ilagay mo ang kamay mo sa iyong dibdib. Simpleng-simple lang po yan. Ilagay mo po yan at sabihin mo po, Panginoong Hesus, ipinapahayag ko po sa aking mga labi na ikaw ang Diyos na tagapagligtas. Ikaw po ang nagsakripisyo, nag-alay ng iyong buhay para sa aking kaligtasan. Tinatanggap ko po ang banal mong dugo bilang kalinisan sa aking mga karumihan, bilang kapatawaran sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat nasusulat nga na lahat na kasalanan ay pinapatawad mo. Kahit sa oras na ito, naniniwala po ako na pinatawad mo na rin ako. At nasusulat din po sa Mateo 6 na ang kasiguruhan na kami pinatawad na ng Diyos ay pinapatawad din namin ang mga nagkasala sa amin. Kaya pinapatawad ko, Lord, ang mga nagkasala sa akin kung paano ako'y pinatawad mo. Maraming salamat po, Amang Banal, sa pagsugo mo sa anak na bugtong mong anak para sa aking kaligtasan. Lord Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan ko. Mula ngayon, ikaw lamang ang aking sasambahin. Ikaw lamang ang aking paglilingkuran, sapagkat ikaw ang aking Panginoon. Salamat po. Ako na lamang po mananalangin para sa mga tumanggap. Kung tinanggap mo ito, kapatid, kaibigan, kung tinanggap mo, kung sumunod ka sa prayer na yon, ipapanalangin kita. Amang Banal, nakikiusap po ako sa iyo, Ama, na sino mang sumunod sa panalangin tungkol sa pagtanggap sa iyo, Lord Jesus, patnubayan mo po sila, saan man silang lugar naroroon, guide po sila, na sila'y mag-aral palagi, na sila'y matutunang manalangin, na sila'y makasumpong ng mga Bible studies, na mga nagtuturo na sang-ayon sa kasulatan. Holy Spirit, pakigabay po siya, pakituruan upang siya lumago sa pagkakilala sa iyo, Panginoong Hesus. Naniniwala po ako na hindi mo po bayaan ang sino mang tumanggap sa iyo, Panginoong Hesus, sa gabing ito. Maraming salamat. At ngayon magpipray po ako, sino mang may sakit sa inyo, dahil ipinahayag ko ang kaharian ng Diyos, dahil sa dinideklara ko ang kaharian ng Diyos, saan man makarating ang mensaheng ito, sino man ang nanonood nito, dinideklara ko ang kaharian ng Diyos sa buhay mo, sa lugar mo, kaya't marapat lamang na ang mga sakit karamdaman ay mawala sa buhay mo. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang kultura ay walang sakit, walang karamdaman. Kaya sa oras na ito, anumang klaseng sakit ang naramdaman mo, ikaw na nanonood ka, anuman ang iyong sakit na naramdaman, kung sino man may sakit sa ulo, sakit sa batok, sakit sa balikat, sakit sa mga kamay, sakit sa tiyan, sakit sa likod, mga sakit sa tuhod, sakit sa mga paa, anumang karamdaman mo, sa pangalan ng Panginoong Hesus, iniuutos ko sa pangalan ni Hesus na gumaling ka at umalis ang mga karamdaman na yan. In Jesus' name, anumang problema mo sa buhay, sa pangalan ni Kristo Hesus, malutas yan. In Jesus' name. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay ngayon, tumawag ka lang, kapatid, sa Panginoon at ikaw ay tutulungan. So sa gabing ito, naniniwala po ako ng buong puso na ang Diyos ay kikilos sa buhay mo.
Ano man ang iyong problema, ano man ang iyong kaguluhan sa buhay, sa pag-iisip, ay aayusin ng Panginoon yan sapagkat si Jesus lamang ang kasagutan sa lahat ng problema natin. Mag ito man ay sakit, karamdaman, pinansyal na problema, si Jesus po ang pag-asa nating tagapaglutas nito. Huwag nating tingnan, mga kapatid, huwag nating tingnan ang laki ng problema natin. Ang tingnan natin kung ano kalaki ang Diyos. Amen? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Shalom mga kapatid! Natuto ba tayo sa mensahe ngayong araw? Purihin ng Panginoon. Para sa ating mga katanungan, kung may nais tayong ipanalangin at ikang counseling, bisitahin lamang ang aming FB page at